Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Bago po tayo mag-umpisa, magkomento, magandang umaga muna po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan mang sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin, alam naman po natin ang ating bansa, ang talagang tinututukan po, lalo po ng institusyon ng Kamara at Senado. Ang problema lang ng bansa ay isang pamilya Duterte. Natapos na po yung mga nakaraang araw, yung hearing po ng Quadcom sa dating Pangulong Duterte. Ngayon naman po, ang anak naman po, mga katambay, ang Vice President naman po, ang kanilang tinututukan, mga katambay. Komentuhan po natin ang kaganapan po. Napakatindi po. Alam naman po natin kung ano po layunin nito. At alam din po natin ang politika na ginagawa nila, yung sinasabing politically motivated at demolition job sa mga Duterte, lalo sa mag-ama. Ito po kasi yan bago po natin pakinggan ang mga balita ng kaganapan din po sa Kamara, sa paghanap po nila ng butas para masiraan ng Vice President. Ito muna ang dahilan at ito po ang kinatatakot nila. Pakinggan po muna natin mga katambay, ang kinatatakot nila kung magiging presidente ang Vice President. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh, yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas? Mga katambay, nakita niyo po, yung mismo sila, mga congressman, ay talagang pamumulitika lang daw po, talaga ang ginagawa nila sa Vice President. Dahil ayaw nila maging presidente. Dahil pag naging presidente raw po, ay malilintikan silang lahat. Dahil alam ng Vice President po kasi ang lahat ng lihim at tinatago po ng institusyon na ito. Di po ba? At ito, umpisa na po natin. Yung ginagawa po nilang pamumulitika. Pamumulitika po. Ito po, ang pinag-uusapan po sa mainstream media. Mainstream media. Sikat na sikat po. Ito po. Naniniwala ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi sapat ang isusumiting sinumpaang salaysay ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng issue ng paggastos nito ng confidential funds. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, marami silang nakikitang problema sa mga resibong isinumite sa Commission on Audit para sa liquidation ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Dahil tingin namin yung sworn affidavit is not enough. So paano po namin maitatanong sa kanya yung mga marami po kasi mga katanungan ng mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. Gayunman, hindi dumadalo sa pagdinig ng House panel si VP Duterte upang sagutin at ipaliwanag ang issue. Gayon din ang mga pangunahing opisyal ng kanyang tanggapan na sangkot sa disbursement at liquidation ng kontrobersyal na pondo. If she was able to come here last week, she should be able to go here. Samantala, makikipag-ugnayan na rin ang House panel sa Philippine Statistics Authority o PSA at iba pang eksperto para mahanap si Mary Grace Piatos. Naging kontrobersyal ang pangalang ito matapos usisain ng mga mambabatas ang isa sa mga signatories sa isinumiting resibo ng tanggapan ni Vice President Duterte sa COA bilang liquidation sa paggastos ng 2022 confidential funds. Tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. On top of that, kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness.
Ngayong araw ang muling pagdinig ng komite sa paggastos ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, Tingnan niyo po mga tambay, isa po yan. Paano pupuntahan? Kasi sabi na mismo ng mga congressman na nagpatotoo, may mga kaalyado sa loob, pamumulitika sa budget ng Vice President. Paano mo dadaluhan yan? Una-una, sa COA siya nagsusumite lahat ng kanyang mga resibo. Sa COA. Ang tanong, sila ba? Meron ba silang resibo na binibigay sa COA? Wala. Certification lang ang kanilang liquidation. Certification lang. Iyang-hiya naman tayo sa mga congressman. Ito pa po, pakinggan po natin yung mga kaganapan. Ito pa po, para masarap komentuhan. Alam mo, Mr. Chair, ang nakakapagtaka dito sa Office of the Vice President, mabilis silang pumirma ng disbursement voucher para mag-issue ng cheque. Tumawag pa sila in advance sa Land Bank para siguraduhin na may pera ang bangko para withdraw yung pera. Kaso lang, wala naman silang nilalagay na action para pangalagaan yung pera. Hindi nga paglalagyan ng 125 million, wala na silang pakialam kung saan nila ilalagay. Kasi ang sinabi ni Ms. Sanchez kanina, yung vault ay para lang sa petty cash. Sabi niya may cabinet dun, but I doubt you'll put 125 million pesos in a cabinet. Not unless that cabinet is secured and large enough to hold that amount. So what I don't understand, Mr. Chair, is how come they are so reckless and carefree with such a huge amount. And this is just 125 million. We're not even talking about the 37 million that was withdrawn from the DepEd. So, yan mga tama, nakita nyo po. Subscribe na sa... Nakita nyo po mga talaga concern na concern. At yung mga resibo, kinakalkal, pati paggastos, bakit daw hindi iniingatan? Iniingatan din kaya nila ang paggastos ng kanilang mga pondo na walang resibo, certification lang. At yung paggastos din po ng presidente ng kanyang hindi bababa sa 10 bilyon na intel at confidential fund ng Pangulo. Tama rin kaya ang mga resibo nito? Mga katambay, nagtatanong na po si Kamanong. Ito pa po isa, si Franz Castro naman. Talagang may conclusion din, mga katambay. Mga conclusion nila. Excellent, no? Yung pinakita nating pag-analyze. Analyze. Nung utilization noong confidential funds in 2023 and even in 125 in 2022. The possibility, the improbability, physically, nung pagbabayad ng SDO nito doon sa mga binanggit natin na kung ito man ay reward or whatever, or reward. So ano ngayon ang gagawin ng Mr. Chair? Gagawin ng COA doon na obvious na sa pag-analyze natin, even Attorney Camora, nagsasabi siya na parang imposible. Tama ba 'yon? In one date, in one day, in different places, magagawa ba ng SDO na pumunta para bayaran yung mga sinasabi natin na dapat na bayaran in a day? Sabi nyo kanina at sabi natin kanina, no, imposible. So that is yung sa pagre-review ninyo nung ipinasa ng mga acknowledgement receipt, etc. So Mr. Chair, ang tanong dito, kasi hindi lang tayo matatapos na ito na yung nangyari, parang nakakatawa na talaga eh. Ano yung SDO na yon, Mr. Chair? Lumipad mula sa isang lugar patungo sa isang lugar in eight places, lumipad. Kung siya lang talaga yung nagdi-disburse. So talagang parang pinapatawa tayo, no? Pinapatawa ang taong bayan ng Office of the Vice President na nagagawa ito. No? So ano ngayon ang gagawin ng COA? Are you still going to accept those acknowledgement receipt or those na mga disbursement na tingin natin ay panloloko lang, niloloko na tayo, 'di ba? Niloloko tayo, taong bayan.
So anong gagawin po ng COA, Mr. Chair? Gusto kong malaman, are you going to i-review nyo ba ulit? Ibabalik nyo yan? Or kailangan nyo nang magdesisyon ngayon kung dapat yan na yung pondo na ito ay ibalik yan sa pondo ng taong bayan? Grabe, no? So ano po yung pwedeng moving forward doon sa ipinisend po ni Representative Raj Gutierrez? Mr. Chair, anong gagawin ng COA doon? Mr. Chair, Attorney Camora. Mr. Chair, actually we are thankful to the body for pointing this out to us, since for us naman po as auditors, we presume this as yung regular ano po, but since these things have been pointed out, I think we will be basing our reviews na based on what we have discussed here in this hearing. And as to the cases po ng sa OVP and DepEd, yung sa 2023 especially po, AOM pa lang po yung status nung audit actions namin, and under review pa rin po yung mga compliance nila. So we will take po in consideration lahat po ng napag-usapan natin and be more circumspect in our review. Although mahirap since yun nga po marami pong transactions, but moving onward siguro po i-apply po namin lahat ng mga learnings namin dito sa hearings na to. Although mahirap po talaga. Tingnan nyo, tinuturuan na po ang COA ng bagong gagawin trabaho po. Yung po kay Franz Castro, mga katambay. Kailangan po, lahat po ng sasabihin po ni Franz Castro ay ipatutupad na po ng COA. Pagdating po sa Vice President, mga katambay. Hindi po sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Dahil bukod tangi po ang institusyon nila na certification lang, mga katambay. Certification. Walang mga resibo. Pero galit na galit po sa mga resibo ng Vice President na nagpapasa po ng resibo sa COA. At talagang ino-audit. Ino-audit po ng COA yung mga resibo. Pero sila, certification lang! Tapos na ang kanilang mga liquidation, kanilang mga expenses, mga extraordinary expenses. Di po ba, mga tambay? Kaya po, ano po sabi ni Congressman Abante? Sa ginagawa po nila, ito po ang sagot. Talaga magaling si Attorney Abante. Paano pa naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado makabalikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung... Kita niyo ba, mga tambay? Talagang politika lang ang ginagawa nila sa pag-atake sa budget ng Vice President. Na talagang hirap na hirap po dahil mismo ang COA, hindi masasabi ng COA na talagang may korupsyon at may anomalya ang Vice President dahil nga ino-audit nila Kumpleto, nagko-comply, mga resibo, lahat kung paano ginastos ang mga ito. Tanging ang mga congressman lang ng grupo ng Quadco, mga tambay, ang talagang hindi po nila matanggap dahil nga pamumulitika. Politika kasi ginagawa nila sa budget at talagang kailangan pong pabagsakin dahil ayaw nilang pabanguhin. Paano kung lumakas? Ayaw nilang palakasin ang Vice President. Nakita nyo po, pati si Franz Castro nagsasuggest na ng gagawin sa COA. Di ba? Isang convicted ng child abuse nagsasuggest sa COA kung ano gagawin nito para dito sa pondo ng Vice President na kailangan po gawin po dahil napakarami po nila nakikita anomalya at kailangan daw po ibalik ang pera sa taong bayan
Yung pera kaya ng taong bayan sa kanila, sino kaya nagbibigay ng pera sa institusyon ng Kamara ng House of Representatives at ng Senate, ng Senado? Sino kaya nagbibigay ng pera dyan? Sila? Pera kaya nilang ginagastos dyan? Di ba pera din ng taong bayan? Bakit wala kaming nakikitang mga resibo na sinasabi ang COA? Certification lang. Gagawa lang kayo certification, kayo pa ang gagawa. Ibang klase kayo. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. At walang public hearing. Ilang hearing na po natin nakikita. Ilang hearing na mga kababayan. Gising mga kababayan. Nakakita po ba tayo mga katambay ng hearing ng pondo ng mga congressman ni Franz Castro at ng mga congressman po, sila Gutierrez, sila Paduano at marami pa ng mga congressman, 300 plus yan. Meron po ba public hearing? Pati po ang budget ng speaker? Wala. Wala. Nada. At pinapublic hearing ba ang budget ng House of Representatives? Hindi. Kaya ito, pamumulitika. Sayang ang pera. Waldas. Niwawaldas nila ang pera ni Juan de la Cruz, ang tax, sa ganito po. Hindi po nila lulubayan ito hanggang 2028. Pagka ito pong mga ito ay nakabalik, at nakabalik po asing mga congressman po ang karamihan dito, at nakabalik po sila, tatrabahuhin po talaga nila yung sinasabi ni Pastor Abante. Sabi po ni Congressman Abante, di ba? Ayaw nilang palakasin. Kasi pag lumakas, sa dami po kasi ng nalalaman, sa dami ng natuklasan ng Vice President nung siya mapunta sa National, naging Vice President, nakita niya, 2 tao lang pala ang kumukontrol ng pera ng taxpayer. Kaya po pala hindi nagiging parehas ang partihan ng pera, ang pondo sa ating bansa. Nakita niyo po, pagka po kontrolado nila ang pera, nakita niyo po, naiiwanan, lalo sa pondo. Nakita niyo po ang Mindanao. Nakita niyo kung paano nila pondohan ang Mindanao ngayon ng mga ito, yung mga 2 tao nagsisimula. Nakita niyo yung mga proyekto ng Mindanao, zero. Yung kanilang mga dapat na pakinabangan ng mga taxpayer. Taxpayer din po ang nasa Mindanao, Bisaya. Pero napag-iiwanan ng pondo ng Luzon. Mga tambay, nakita niyo po? Sa Luzon, napakarami nila pinopondo na tinatangay ng baha. Yung mga flood control nila, 1.4 billion a day, hindi bababa. Hindi concerned dito ang mga congressman. Walang investigasyon dyan na kailangan silipin po yan. France, pangunahan mo. Pangunahan mo yung flood control para malaman din ng taong bayan yung sinasabi mo, mga katambay. Kasi hindi naman nila pinupolitika ang presidente. Never nilang pinupolitika ang presidente. Bakit nila imbestigahan? Di ba? Hindi rin naman nila pinupolitika ang speaker. Bakit nila kakalkalin? 'Di ba? Yung pondo na nilalagay sa AKAP na bilyon-bilyon na nilagay nila sa AKAP dito sa DSWD. 'Di ba? Bakit nila sisilipin 'yan? Dahil hindi naman pinupolitika. Ang pinupolitika lang nila ayon kay Representative Abante ang Vice President lang. Kasi baka lumakas. Paano kung lumakas? At manalo, yari silang lahat. Magtatago silang lahat. Lilipad silang lahat. Parang si Garma. Di mo si Garma, biglang nawala. Nag-a-apply pa yata ng asylum sa Amerika. Asylum. Ibang klase. Ganyan po mangyayari pag lumakas po. Kaya kailangan, pag-upo pa lang ng Vice President, hindi pa tumatagal bilang Vice President, kailangan hindi na palakasin. Kasi hindi naman po mangyayari lahat ito, real talk. Hindi mangyayari ito kung walang basbas ng speaker, di umano. Kasi hindi naman po gagalaw yan kung walang basbas ng speaker. Dahil ang head po ng institusyon ng House of Representatives, speaker. Ganon din po sa Senado, ang Senate President. Pag walang basbas, walang mabubuong committee. Di ba? Kaya dito po sa nakikita natin, may katotohanan po pala ang sinasabi ni Representative Abante. Sa lahat ng ginagawa nila, kung ano-anong pangkakalkal, pati yung piato o ginawang piatos, at pati po yung pag-release ng pera ng Vice President na sa loob daw na 1 araw ay nababayaran, imposible. May imposible pa ba ngayon? Di ba?
May imposible pa ba sa panahon natin ngayon? Computerized na. Computerized na. Madali na magbayad ng mga payments sa computer. Pwede ka na nga magbayad ng payment, sa cellphone mo. Basta meron ka internet. Di ba? Meron mga online transaction banking. Di ba? Hindi na po katulad nung araw. Mamamasahe ka pa. Pwede magta-tricycle ka pa. Pupunta ka pa bank to bank. Di ba? Madali na ngayon. Yung mga checking nga, kukuhanan mo lang sa cellphone mo. Pwede mo na i-deposito. Di ba? Ginagawa po, tangat bobo mga Pilipino. Ano ba yan? France. Gising. Ang mapapaniwala nyo na lang, yung mga utak aktivista, utak na nasa bundok na humahawak na armas. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Ang gusto mo, pagka NPA, pistok. Pagdating sa mga Duterte, ang gusto mo, ICC. Bilib na bilib ako sa'yo, France. France. Bilib na bilib ako. Pag mga MPA, pagka CPP, NPA, NDF, kailangan pistok! Kahit napakaraming pinatay sa haba ng panahon. How many long years na pumapatay, nag-aambus, pistok! Pero pagdating sa mga Duterte, ICC! Pagdating kay Sara Duterte sa Vice President, ipolitika yan. Ipolitika natin yan. Ubusin natin ang pondo ng bayan sa House of Representatives. Ubusin natin dahil ayaw natin lumakas ang Vice President. Kasi pag lumakas yan, yari tayo lahat. Natuklasan ng Vice President ang bilyong-bilyong ginagawa anomalya. Di umano kung paano po nila kontrolin ng pera ng bayan, 2 tao lang. Kaya hindi titigil ang Kamara sa pagpapabagsak nito. Hahanapan ng paninira, butas, para ito'y masira lamang. Ayon kay Abante, mga tambay. Ayon kay Representative Abante, parte ng pamumulitika. Politika lang ang ginagawa para hindi lumakas. Diba? Hindi nila. Kaya ito po, mga tambay, ibalik po natin ito. Lalo yung mga nasa distrito nito. Maganda po ang pinagagawa ng inyong mga congressman sa inyong mga distrito. Yung napagkikita nyo, araw-araw ang pagmumuka sa mainstream media. Yan. Ibalik nyo po ulit yan. Yan ang tinrabaho niyan. Magtatatlong taon, 2 taon mahigit ang tinrabaho, Duterte lang. Napakagagaling ng mga congressman nyo sa distrito nyo. Unbelievable. Puro pamumulitika. Bakit po kasi hindi magiging pamumulitika? Sinisilip mo ang confidential fund ng Vice President na marami kang lalabagin. Confidential fund yan. Confidential fund. Pati yung mga ginagawa niya na mga pang-intel fund niya na dapat yan sarado, walang nakakaalam yan. Kailangan mo pa malaman kung saan niya ginagamit yung mga asset, gumagamit ng mga asset yan, mga mag-iimbestiga kung ano nangyayari doon sa kanyang pinaimbestigahan. Kailangan po malaman kung sino yung mga tao na yun, pati resibo. Ibang klase ka, confidential. Di po ba? Sinagot na nga ni Pangulong Duterte yan about sa confidential. Di po ba? Na si Castro kasi, nagtatanong din dyan si Manuel. Di po ba? Kasi pagka ginawa mo yan, sisilipin mo na lahat. Di po ba? Ito po, nag-lecture nga. Nilecture ni Pangulong Duterte si Manuel. Pakinggan po natin. Congressman Raul Manuel asks FPRRD about the confidential or intel funds allocated to his office during his presidency. Anong allocation po yon? So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, para dun sa peace and order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, nalaman natin, meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa. Confidential nga. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me
account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. Congressman Raul Manuel asks Usually nga, hindi nga daw allowed ng law dahil confidential pa at hindi mo pwede ibunyag lalo kung ginagamitan ito sa pag-iimbestiga, confidential fund, intel fund, di ba? Kaya nga po, dito po nga sa ginagawa nila, hindi po nila madadala ito kahit sabi mo sa impeachment. Hindi nila pwede dalhin sa impeachment. Dahil nga, ito po confidential. Hindi naman to basta-basta ginawa lang itong confidential na Pangulo lang. Di ba? Naging batas ito. Ito po pinatutupad ng napakahaba ng panahon. Napakahaba na po kasing panahon na may confidential fund. Kaya nga lang po, wala po kasi silang makitang korupsyon sa Duterte. Di ba? Ano po, nakita niyo po ba may mga korupsyon ng mga Duterte? Ano lang po ginagawa nila issue sa dating Pangulong Duterte? Di ba? Yung ginawang protection sa mga Pilipino, yung mga Pilipino na hindi po na hindi na malulong sa droga, ilayo sa krimen, sa protection na sa binagbabawal na gamot. Doon lang po nila nilalagay ang issue. Di ba? Ang Vice President naman, ang hinahanapan lang na issue, confidential fund, na magiging illegal pa. Hindi pa kakatigan ng Korte Suprema. Pagka ito kanilang ikinaso, hindi nila pwedeng kasuhan Dahil confidential fund. Di po ba? Lalabag sila. May lalabagin silang batas. Ano lang ang gagawin nila? Ito po, media mileage. Media mileage. Para po, hindi lumakas sa 2028. Kasi pag lumakas, sila ang malilintikan. Babalikan sila lahat Kasi sila ang maraming tinatago. Napakarami nilang tinatago sa Pilipino. Kaya ayaw na ayaw nilang maupo ito. Ayaw na ayaw nilang maupo ang Vice President dahil nga alam ng Vice President, 2 tao lang ang kumukumpas ng pera ng bayan for how many long years. Ngayon, ilang taon po? Magtatatlong taong kumukumpas ng pera ang speaker. 3 taon ang termino ng isang congressman, representative ng ating bansa. 3 taon niya pong kinukumpas ang pera. Kaya, malilintikan po lahat yan. Masisilip po. At pasisilip po ng Vice President. Lahat, uunahin niya si Castro. Nasaan ang pondo mo? For how many long years ka naging makabayang black congressman o representative? Nasaan? Pasisilip yan kung ano pinagdalan mo sa pondo mo ng for how many long years ang makabayang black. Lahat yan ay masisilip sa ginagawa nyo sa Vice President na pamumulitika. Darating din, bilog ang gulong po kasi bilog. Bilog ang gulong, mga katambay. Nasa ibabaw kayo ngayon. Lalo ang presidente ng Pilipinas, napakaraming sasagutin yan. Pag hindi na presidente yan, at presidente ang Vice President, at gagawin ng Vice President ang ginagawa ng bagong Pilipinas na pag-iimbestiga, pagka ginawa po yan, sa lahat ng nanunungkulan sa bagong Pilipinas, hindi matatapos ang 6 na taon ni Vice President, mga katambay. O kukulangin pa ang 6 na taon sa dami ng iimbestigahan na anomalya yata at korupsyon sa bagong Pilipinas. Sa Kongreso pa lang, sa Kamara, for how many long years, hindi nagpapasa ng mga resibo yan. Certification lang. Tapos ngayon, malalaman natin ang opisina ng Vice President, kumpleto lahat. Kumpleto kung magsumite. Kaya nga ang COA, hindi nila mapapayag ang COA na may korupsyon. Hirap na hirap po nilang ang COA, hirap na hirap po nilang kumbinsihin na talagang may anomalya ang Vice President. Sino lang po ang nagsasabing may anomalya? Ang mga congressman. Si Franz Castro, makabayang black, mga katambay, na kailangan lang po ng makabayang black, pistok. Pistok. Wala po kasi sa kanilang EJK. Hindi po kasi uso sa makabayang black ang EJK pagka pinag-usapan na po ang CPP, NPA, NDF. Walang EJK yan. Pistok ang kailangan dyan. Ibang klase na mga katambay. Ibang klase na po ngayon.
Pagdating po sa opisina ng Vice President, pabagsakin. Baka bumango. Pero nakita naman po natin ang trabaho. Trabaho ng Vice President. Hahanapan mo. Sasabihin mo ang Vice President ay nagkukurap. Samantalang sila, iisa lang ang kanila opisina. Hindi pa maipaliwanag at di pa tayo mabigyan ng mga resibo. At hindi pa sila nagsasubmit ng kanilang mga expenses. Mga expenses nila, yung mga extraordinary expenses nila. Walang mga resibo yan. Ginagawa lang nila sa lahat ng kanilang liquidation. Certification lang. Iisa lang ang opisina niyan. Samantalang ang Vice President, ilan ang ginawa niyang satellite offices? Luzon, Visaya, Mindanao. Nagpapanksyon, tumutulong sa mga Pilipino. Sila, nakarinig ka ba ng tulong? Nakarinig ba tayo sa Makabayan Black kung ano mga natutulungan nila sa pondo ng bayan, sa pondo ng taxpayer? Meron po ba tayo nabalitaan man lang na mga natutulungan nitong programa? Ano programa nito? Maliban humingi ng pistok. Laging pistok ang hinihingi sa gobyerno para po sa CPP, NPA, NDF. Itong organisasyon na ito. Hiyang-hiya naman tayo sa mga ito. Saka yung mga congressman. Yung pera nga lang, napakadaling gastusin ng Vice President yan dahil napakarami niyang offices. Luzon, Visaya, Mindanao. May mga trabahante siya. Kaya nga pagka nawalan ng trabahante, sino sisisihin mo? Sila lang ang sisisihin dyan Di ba? Dahil pinupolitika nyo. Ayon na rin mismo kay Congressman Abante. Pamumulitika lang ang ginagawa sa opisina ng Vice President dahil ayaw lumakas. Dahil pagka lumakas at nanalo, malilintikan kayong lahat. Kaya nga gagawa ng paraan. Kamukha nung ginawa nyo kay Binay. Kay dating Vice President Binay, ganyan din ginawa nila Hindi nila tinantanan hanggang hindi nila nasisira ang pangalan. Di ba? Pero kay Binay, alam naman natin na mayaman ang Binay at marami pagmamalaki. Pero na Binay Pero kay Vice President, hirap na hirap sila. Hirap na hirap mga tambay. At yung ginagawa pa nila pag-iimbestiga, confidential fund, marami kasing tatamaan dyan Kasi napakarami may confidential fund. Mismong congressman, representative may mga confidential fund yan. Pangulo, LGUs pati LGUs may confidential fund. Tapos isi-single out mo lang dahil sa politika. Dahil kalaban mo. Dahil kalaban. Kalaban kasi na may ambisyon na maging presidente at prime minister. Ayon sa Vice President. Di ba? Kalaban kasi sa politika Dahil yung kapangyarihan ayaw nang mawala sa kanila. Mismong Vice President nagsabi niyan. Ayaw na. Nung makabalik sila sa kapangyarihan, ayaw na nilang mawala ito. Pera, kapangyarihan, may bonus pa nga raw, droga. Ayon sa Vice President. Kaya dito mga tambay, paano paniniwalaan ito? Kahit po kayo matapos ang taon, sa susunod na taon, gawin nyo ng hearing sa Vice President, ubusin nyo ang pera ng taxpayer, ubusin nyo na ubusin para po sa hindi siya lumakas sa politika dahil malilintikan kayo, gawin nyo yan. Dahil ang taong bayan, limitado na lang. Limitado na lang maniniwala sa inyo. Ang naniniwala na lang dito sa institusyon na ito ay puro yung nakikinabang na lang. Yung mga kasama sa payroll yata, yung mga may payroll, may sweldo, yung binabayaran sa social media, yung mga attack dog ng mga Duterte, mga bayaran yata yan. Di ba? At syempre, ang mga media, nakikinabang din yata yan. Di ba? Kaya gamit na gamit ang pera ni Juan de la Cruz. Ang pera ni Juan de la Cruz, ang pera ng taxpayer, gamit na gamit sa mga anomalya yata at pati sa pagpapabagsak yata sa Vice President at sa kay dating Pangulong Duterte. Gamit na gamit ang pera ng taxpayer. Dahil 2 tao lang ang kumukontrol ng pera, kaya alam nila kung saan nila dadalhin. Di ba? Muli pa mga tambay, natatawa lang si Kamanong dahil yung ginagawa nila mismo, yung ginagawa ng mga congressman din po ang nagbubunyag sa ginagawa nila. Yung ginagawa nilang pag-aatake sa mga Duterte na sinasabing sila ang dapat paniwalaan, pero lumalabas, congressman din na nagpapatotoo na yung ginagawa nila ay hindi dapat paniwalaan. Ayon kay Congressman Abante, pamumulitika. Muli pa mga tambay,
Maraming salamat po sa nagusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At tumatangkilik po kayo at hindi po kayo nagsasawa sa inyong lingkod. Sa muli po mga tambay, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam! Bye-bye!